Minsan tayo, sabi, may attitude siya, may attitude siya. Siya lang ba? Tama po. Tama ba? Ikaw din naman. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, hindi pwede. I like Jesus, but I don't like the church. Gusto ko ang Panginoon, but I don't like giving. Di ba? I love Jesus, but I don't like going to church. Hindi pwede gano'n. Di ba? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, it is biblical. Christ is committed to the church. Yes. Jesus loves the church. Yes. At ang nais ng Diyos, dapat ang church growing. Paano mag-grow? Kung magkakaisa. Amen? Kung magtutulungan. Minsan, nakikita tayo mga gawain ng Diyos na kanya-kanya. 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 Grupo-grupo, kanya-kanya. Ang hirap. Pero kung tayo-tayo. Amen? Tayo dyan. Tayo. Di ba? Tayo ka na. Di ba? Kumilos ka. At tayo-tayo ang kagawa. Tayo-tayo ang kikilos. Yes. Now, ano ba mga kapatid? Reasons why I commit myself to the church, it is beneficial. Now, alam niyo ba mga kapatid? Ako sa totoo lang, hindi ako kailangan ng church. Ako may kailangan sa church. Yes. Kasi nga kailangan ko lumakas. Kasi nga may problema ako. Kasi nga darating yung time ako'y manghihina. Kaya kailangan ko ang church. Minsan yung mindset natin, hindi, aabulin ako ni pastor. Pag ako nawala, aabulin ako ni pastor. Minsan may mga member na nagpapahabol pa sa pastor. Hayaan ko si pastor, siya lumapit sa akin. Kung imagine, pastor, malalapitin mo. Tama? Lingkod ng Diyos. Ano kailangan gawin? Kailangan ka na lumapit. Amen? Kailangan ka na magpakumbaba. Alisin natin mga kapatid yung tinatawag ng mga wall. Don't build high walls. Build bridges. Di ba? Sa mga bakod, pataasan ng bakod. Pag mataas yung bakod, di ka na makalipat. Sa simbahan, mga kapatid, hindi tayo nagtatayo ng mga malalaking bakod sa bawat isa. Mag-build po tayo ng tulay. Pag maraming tulay, accessible. Amen? Maraming tulay, ibig sabihin, madaling lapitan. May tulay ka, ibig sabihin, na po agad-agad ka mapupuntahan. Napo, kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, it is beneficial to me. Napo, kaya sabi ng Diyos, what are you in this church? A blessing or a burden? Pagpapala ka ba o kabigatan sa simbahan na ito? A blessing if you are willing to give. Pagpapala ka kung willing ka magbigay. What will I give? You can give your time. You can give your talents. You can give your treasure. Amen? Yes. Letter T lang, tatlong time, treasure and talents. Ibigay natin. Ito yung mga bagay na pwede natin ibigay. Kaya ang nagpapasalamat ng inyong pastor, kayo na natili. Binigay nyo ang inyong oras. Pero sana naman mga kapatid, huwag lang po kapag church anniversary. Amen? Amen. Every Sunday, it is a Lord's Day. Amen. Kasi minsan, pag church anniversary, pastor, doon ang dumadaan yung churches. Kasi may okasyon. Kasi may pagkain, may isasyarong na ako. Di ba? Attender nga lang eh. Di ba? Kasi nga, baka may pumuntang ibang church. Gusto niya, makita siya. Ano po yung mali? Mali na ang puso. Iba na ang motive. Amen? Then, the question is this, mga kapatid, a blessing or a burden? Ang burden, mga kapatid, if you are a burden, you are a backbiter. Yes. Not cooperative and no fellowship. Sasalita lang lagi ng pamalang. Nagsasalita lang lagi, mga kapatid, hindi nagkikipag-fellowship. Minsan sinasabi natin, ba't ganyan si pastor, hindi tayo nilalapitan? Kung kayong lahat nalapitan ng yung pastor, maubos ang oras niya. Pero kung kayong lahat lalapit sa kanya, madali na. Yes. Amen? Yes. Madali lang lapitan, nasa may bahay niya. Andun lang. Tama po. Tama po ha? Dali lang lapitan ng pastor. Huwag ka lang magpabibi. Gusto ko si pastor, puntahin ako sa bahay. Buwatin po namin ng ministry. May mga outreaches na. Meron na kailangan puntahan. May mga new believer. Di ba? Huwag kang magtampo. Ang kailangan mo nang gawin, sumama ka na sa kanya. Amen? Yun yun eh. Sumama ka. Di ba? Maging bahagi ka. Naku? Kaya sabi ng ating pinag-aralan, mga kapatid, what are you in this church? A blessing or a burden? Ang panalangin po ng mga lingkod ng Diyos, sana po habang tumatagal, mas lalo tayo nagiging blessing. Tama po. Tama po ba? Nakikita niyo po ang pangangailangan ng church.
nakikita niyo po ano ba ang mga project. Bakit yung mga pastors hindi nawawalan ng pangarap sa gawain ng Diyos? Sa tingin po ni bakit? Kasi yun po ang pinapaisip ng Diyos sa kanila. Sabi nga, nasa salita ng Diyos, where there is no vision, the people, lagi may vision ang mga lingkod ng Diyos. Na po, kung dumating man yung time, mga kapatid, ito nga, maganda na yung building, but could you imagine, kung titignan po ninyo, kung magdadagdag ng Diyos sa inyo, sa tingin nyo, sapat pa po yung building, di ba kailangan mag-expand? Tama? Tama po. Minsan, nangangarap po yung lingkod, sabi niya, gusto po namin magkaroon ng service. Alam niyo po yung pangarap? Anong sasakyan ang gusto na yung church? Alam. Kasi mukhang bibig ng pastor niyo eh. Honest. Kaso napaisip siya kahapon. Nag-iba na po ngayon, mga kapatid. Ang kanyang pangarap, bus na, bus. Diba? Kasi hindi daw kasi sa isang Travis. Diba? Kailangan na bus. Kasi nga naman, kapag may naiiwan, diba? Nakakasakit naman ng damdamin. Nakakalungkot. Diba? Pero kung yung mga kapatid, the question is this, minsan isipin natin, ganyan naman ang pangarap ng pastor, imposible. Diba? Lalo-lalo sinabi ni pastor, okay, pastor, sisimulan po natin sa mga kalakal. Ipunan namin yung mga kalakal. Isa may pagpapatok, ano magagawa ng kalakal? Nakakabili ang tornilyo. Diba? Pero di ba mga kapatid, kapag nagsimula ka, meron ka yung pagpapatuloy. Kasi nagsimula eh. Pangarap lang. Na po, at alam niyo ba magiging kasagutan? Sino magiging kasagutan? Kayo mga member. Kasi nga, nakikita niyo pangangailangan. Nakikita niyo, kayo isabihin natin na nagbibigay ng Diyos sa'yo, nagpapadaan ng mga pagpapala. Kaya mga kapatid, mga members po ng simbahan ito, kapag kayo ay pinaranas ng Diyos at kayo pinagkatiwalaan, sana po ibalik natin ang para sa Diyos. Be a blessing of this church. Give your tithes, amen? Give your first fruit. Diba? Give your offering. May mission giving. May missionary tayo dito na kailangan suportahan. Na po, kaya rin iba ang church, mga kapatid, kung iisipin natin, imposible. Kasi bakit? Mahirap lang tayo eh. Hindi natin kaya. Kaunti lang tayo. Inulit mga kapatid, by faith, we can do great things. Amen? Kami po sa biyaya ng Diyos, baguhan lang sa ministry. Nangarap lang po. Actually, hindi mapangarap maging pastor. Na po, sabi ko kay Pastor Ramirez, Pastor, sa tingin po kaya ninyo, kaya po kayo magpastor? Kasi, tinatanong ko yung sarili, kaya mo eh. Sabi ni Pastor Ramirez, oo, kaya mo. Pero gusto mo pastor? Yes, ka na. Di ba, sir, mag-pray ko. O sige, Bible study ka muna, Bible study ka muna. Diba? Hanggang dumating po yung time, nag-decide po ako, ako'y magsuko ng buhay. Napakahirap po ang pagpapastor. Totoo. Naranasan po ng inyong lingkod. Lalong-lalo po yan. Nagpalit po siya. May tinatawag na transition period. May mga miyembrong hindi ka gugustuhin. Yes, that's right. Kasi hindi siya nagsimula eh. Nagpatuloy lang siya eh. Sabi nga ng kasabihan, mas maganda pang nagsimula ka. Kaya siya nagpatuloy. Ano po yan? Kasi yung mga miyembro, yung mga sumay na. Yung baga sa kalabaw, sasabu na lang po, sasabu. Yan mo naman nabalas, mas buti pa rin anak, di ba? Pag ikaw nagsimula, pwede eh. Oo, di ba? Ikaw nagsimula. Nga po, pero kidding aside mga kapatid, kami po sa biyaya po ng Panginoon. Kala namin, di namin kaya. Kaunti lang po kami. Pero kapag kayo na nampalataya sa Diyos, ang inyo pong goal, makabili, may mga pangarap. Actually po, yung ating pong senior pastor dito, may pangarap. Pinag-drawing pa niya eh. Yes po. Tama niya pag-uwi drawing. Opo. Second floor. Drawing. Drawing po si pastor ng ating senior pastor dito. Kasi po, nang-harap din po siya. Na lumaki ang gawain ng Diyos. Na mapakita, nasasabihin nila ng mga tao, to God be the glory. Bakit? Kasi lumabong gawain ng Diyos. Ang tanong mga kapatid, sino magpapatuloy? Yung mga naiwan. Nandiyan po kayo. Amen? Mga Pineda family. Pagamat wala na po ang inyong tatay, nag-iniwan po sa inyong simbahan. Na po, mayroon pa po mga naidagdag, kaya po mga tatay natin, mga baguhan. Na po, pero sa biyaya ng Diyos, nakikita natin, naging kagamit-gamit. Na po, kaya sana tayo lahat
magtulungan. Na po, ang sabi ng pangatlo mga kapatid, reasons why I commit myself to the church, because it is belonging. The question this morning, this afternoon, nararamdaman ka ba ni Pastor? Nararamdaman ba ni Pastor ang presensya mo? Nararamdaman ba ni Pastor na kasangga ka? Nararamdaman ba ni Pastor na kasama ka? That's right. Alam niyo po mga kapatid, ang kalungkutan po namin mga likod ng Diyos. Alam namin may kasama kami. Pagtingin namin sa likod, wala na pala. Praise Di ba? Ikaw po yan. Sabi nga mga kapatid, ang simbahan parang namamasada. Pagkaalis sa parada, puno. Diba? Kaso habang tumatakbo, may bumababa. Bisa bababa, 10. 5, 3, bisa may sasakay naman, pa isa-isa. Ngayon mga kapatid, sa pinakadulo, sino yung makakasama mo? Minsan yung makakasama ko yung sumabit. Kasi hindi nagbayad. Ano gusto kong emphasize sila mga kapatid? Minsan yung makakasama ko yung hindi mo inaasahan. Hindi mo inaasahan. Yung akala mo walang magagawa, pero meron pala. Tama po. Tama? Kaya sabi ng Diyos mga kapatid, siya sabi po yung sarili, nararamdaman ba kayo, Pastor? Kapag nakita, may project tayo. Church, may project tayo. Nararamdaman ba yung boses mo ni Pastor? Nasasabi mo, Amen! O yung Amen mo lumalabas sa ilong, Amen! Diba? Lumalabas lang sa ilong. Nga po, kaya sabi ng Diyos mga kapatid, sana po, by all means, you will serve the Lord. Be a real members of this church. Nga po, ano pa mga kapatid, ang pinakahuli, reasons why I commit myself to the church, by all means, ano man ang kailangan, because it is building me up. Talagang patatagin ka, lalakas ka, mag-grow ka. Di nyo ba napapasip mga kapatid yung mga napapakinggan nyo, pare-parehas lang? Tama, kumukha po sa oras na ito. Isa lang ang napakinggan yung mensahe. Na po, pasinin nyo po, may mga member na bless. May mga member hindi na bless. May mga member dissolved. May mga member talaga, praise the Lord, amen, praise the Lord. Pero, pare-parehas lang yung napakinggan. Amen? Yes. Yung message pare-parehas lang eh. Hindi naman iba-iba. Yes. Pero bakit doon sa iba, pagpapala? Bakit sa iba, blessing? Pero bakit sa'yo, pagdating sa'yo iba? Tama po. Tama po ba? Kasi bakit? Kasi nga, there's something. May mali. May broken fellowship. Pero kailangan ayusin. Pero kailangan magpakumbaba. Kaya ang laging challenge sa mga pastors, mga kapatid, pag tayo nananalangin, lumapit tayo dito sa harapan. Manalangin tayo, iluhod natin sa Diyos. Pero ikaw, hindi ka man lumalapit. Anong awitin mo? I shall not be moved. Hindi ako matitinag. Kahit naman sabihin pa na ito, hindi ako move. Mga kapatid, iyak mong yung mga paa. Amen. Lumapit tayo every time na nag-i-invitation si Pastor. Lumapit tayo mga kapatid. Anong sinyalis doon na ikaw ay nagpapakumbaba? Na ikaw ay nagpapasabit na sasabihin mo sa Panginoon, Lord, tulungan po ninyo ako. Ang dami ko pong kailangan pang matutunan. Ang dami ko pang kailangan mapagtahumpayan. Ang dami ko pang kailangan sa buhay ko. Kaya ako'y magpapakumbaba sa iyo. Gamitin mo ang buhay ko. Pwede po ba natin gawin yan? Amen. Hindi lang dahil may bisita. Every Sunday gawin natin. Amen. Lumulog tayo. I tell you mga kapatid, pag ginawa po nito, makikita niyo yung blessing. Makikita niyo sa inyong family, aayusin ng Diyos. Yes. Kasi bakit? Nagpapakumbaba kayo sa Diyos. Dahil pasay sa inyong buhay mga kapatid, ito tama si Bahat Kapsagin. Napipil ko yung presence ng Diyos. Na po, kaya this morning, this afternoon, napipil ko pa ang presensya ng Diyos. Alam niyo po ba yung mga bisita natin kahapon? Mga unbeliever. Kaya ang sabi nila, naramdaman ko ang Panginoon. Yes. Naunawaan ko nga ang sarili. Can you imagine? Ikaw ang tagal-tagal mo na, hanggang ngayon matigas ka pa. Kaliyado ka. Pastor, hindi ako yan. Siya. Sila. Kailan kaya magiging ako yan? Lord, alam ko akong kinakausap. Tama. Pero ang kailangan ayusin.
Pero kailangan pag-uwi. Kaya sabi ng Panginoon mga kapatid sa oras nito, napakasimple lang, by all means. Lahat po ng inyo pong inawit, napakaganda. At lahat po yun, paboritong awitin ko lahat. I can go in. Diba? Diyos ng Himala. Yes. Yung tatay ko, laging inaawit ko. Diyos ng Himala. At sa simbahan din po ito, lagi din inaawit si Brother Samuel. Yung laging nag-aanta pag nag-anniversary. Kasi nag-attend ako dito every anniversary. At laging kinakantay, nagsusolo siya. Tapos na yun, by all means. Napakaganda ng message ng by all means, no? Pagkakantayin mo yun, mapapaiyak ka. Yes. By all means, we will serve you, Lord. Ulitin mo. By all means. Di ba? Nakakaiyak. Nakakaiyak kung talaga naunawa yung gawain ng Diyos. Yes. Pero yung iba, bakit walang nararamdaman? There's something wrong. Yes. Kasi kung mamaramdaman, pag-gilos ng Diyos, lumapit tayo dito sa atin. Tayo lahat tumayo, isasunod. Praise God. Yes. Sige po, just bow and close your eyes. Una po sa mga member ng church po ito. Kayo po nakaka